Ano ang unang kailangan gawin ng isang nagsisimulang negosyante? You know what I did? Tinakas ko yung sasakyan ng pinsan ko. Doon ka muna mag-start. Diploma o diskarte? Diskarte mo, nagpayaman sa'yo. Maraming ganun eh. Sa lahat na nagsasabi ng kailangan may diploma ka, hindi mo rin ako maluloko kasi alam ko yun. Gaano kahalaga ang pera sa isang tao? Para sa akin, mukha akong pera. Naghirap lang naman talaga ako nung nagloko na ako. Talo ka na kagad doon. Hindi, kawawa ako eh. Hindi, biktima ako ng buhay eh. Hindi, buka lang kasi. Oy, ayusin nyo kayo mga trabaho nyo dyan. Kaya may bisita tayo. Ikaw ba yung abogado pero hindi sa mga batas-batas, kundi sa negosyo? Ikaw ba yun? Umupo ka dyan. You're welcome. Sabi ko sila, magaling ka raw sa negosyo eh. Magaling ka magpayo. Magaling ka gumawa ng mga structure ng negosyo. Eh, medyo nagdududa ako doon. Totoo ba yung mga... Na sinasabi nila tungkol sa akin. Okay, sige. Bigyan mo nga ako ng halimbawa dyan, attorney, abogado. Halimbawa ng alin? Ng mga business advices? Oh, subjective yan. Depende sa pangangailangan, problema at industriya na kinabibilangan ng negosyante. So, magbigay ka ng specific. Kunyari, sa pagkain, ano ang unang-unang kailangan gawin ng isang nagsisimulang negosyante? Ang unang-unang kailangan is magko-costing muna. Any product, example, magluluto ka ng adobo, kailangan mag-costing ka muna, gaano kalaki ang serving, gaano kamahal yung kanin, at yung presyo nun, pagbabanggain mo, plus break-even point. Ano ibig sabihin Ano ng yung break-even point? So, halimbawa, may nakita tayong pwesto, magbubukas tayo ng pagkain, titinda tayo ng food. Example, pepresyohan natin siya 100 pesos. So, halimbawa, may tubo tayong 50 pesos, so 50% ng tubo natin. Tanong ko muna, ilang percent pa dapat ang minamarkup sa isang food per product or per item? Ang sweet spot is 30 to 40%. So, example, break-even point, may pwesto ka. Ang upa halimbawa 10,000, tapos paglalagay ka ng dalawang kauhan, halimbawa 10,000 na lang din para madaling kwentahin. Okay. So, may 30 mil ka ngayon na gastos. Kuryente mo, tubig, lahat-lahat, lagay mo 5,000. So, meron kang 35,000. Okay. So, yung 35,000, kukwentahin mo ngayon yung karinderya na itatayo mo, kung ilang pinggan ba ang kailangan mong mabenta sa loob ng isang araw para makuha mo yung 35,000 monthly. Ibig sabihin, yung 35,000, i-divide mo siya by 30. Okay. So, magkakamap ka ngayon sa isang numero. Example, mga 1,000 plus. Bago ka maka 1,000 plus, ilang pinggan ang kailangan mong mabenta para makompensate yung operational expenses mo. Anything na sosobra doon, yun yung profit mo. Anything na papasok doon, yun yung break-even point mo. Anything na kabawasan doon, yun yung pagkalugi mo. So, talagang lahat ng negosyo, nag-uumpisa yan dapat sa costing. Kaya better, kung magkakainan kayo ng negosyo, umpisahan nyo na lang muna yan selling it online. Kasi yung operational expenses, fixed expense yan eh. Hindi mo mababago yan. Opisina, tauhan, kuryente, tubig. Ibig sabihin, talo ka na kagad dun. Pero pag nag-online ka, ang maganda ngayon sa Foodpanda, GrabFood, na i-rehistro yung cloud kitchen. So, ibig sabihin, natanggal mo na kagad yung operational expenses ng negosyo. Kasi nasa bahay ka na lang. Exactly. Kaya better kung mag-i-start kayo ng pagkain ng negosyo, doon natin uumpisahan. Ang nangyayari kasi sa mga negosyante, para masabi ka na magaling ka na negosyante, dapat may pwesto ka. Mali na yun eh. Ang tawag doon, ego na lang yun eh. Parang pride mo na lang yun. Pride na lang yun. Pero sabay picture. Negosyante ka na. Di ba? So, maiba naman tayo. Sa isang baguhan na nakahawak ng pera or sa isang dating empleyado, basta kung ano man na hindi pa nakapag-negosyo, meron silang 100,000 pesos. What do you suggest na gawin nila sa isang dating? Ang unang-unang gagawin, kung wala ka talagang experience, educate yourself. So, if I were them, kasama sa 100,000 ko, educating myself doon sa negosyong po pwede kong pasukin. Example, kainan ng negosyo. Mag-aaral muna ako. Pwede naman ako mag-invest muna ng time sa YouTube o po pwede ako pumunta siguro sa mga culinary school or po pwede akong magbayad ng chef para turuan akong magluto para makapag-come up ako sa isang magandang produkto. Education is the first step. Papasok yung diskarte yung paano ba alamin itong negosyo na to. Kailangan ba sa eskwelahan ako mag-aral? Hindi. Pwede ako mag-enroll sa isang culinary chef pero hindi ako sa school mag-enroll. Yes. At mag-aaral ako paano ba ginagawang produkto. The next thing, aral ako ng management. Sa social media naman, may YouTube mo yan. Paano i-manage ang pagkain ng negosyo. May marami ng free content dyan. Hindi kasi po pwedeng susugod ka ng negosyo na nakita mo lang sa kapitbahay mo, effective yung restaurant na negosyo, bukas ka rin. Ang tawag doon is bandwagon. Gaya-gaya ka lang. Hindi naman komo yumaman siya sa pagkain ng negosyo. Yun yung para sa'yo. So maghahanap ka talaga ng business that
is actually Kaya suitable mo. and right for you. Second step, product sourcing. Kasi alam ko na ang cost ng negosyo ko, alam ko na ang gagawin ko. Ngayon, paano ko mapapababa yung cost of product ko? Yun ang trabaho lagi ng negosyante. Research and development muna bago mo i-establish yung negosyo. So pag nakita mo na may research and development ka na, okay, ito yung produkto, ito yung halaga. Now, that's the time, magka-come up ka ngayon. Third is yung pricing o yung price point. You should make sure that it can compensate your salary kasi as a business owner, swelduhan ka muna. Yes. Hindi mo po pwedeng, halimbawa, tumubo ka na, tubo mo na yun. Hindi. Bilang negosyante, it's better na mag-umpisa ka pa rin with an employee mindset. Ibig sabihin, pag nagpapatakbo ka ng negosyo, tanggapin mo muna sa sarili mo na magsweldo ka muna sa una. So, kailangan makompensate yung sweldo mo, makompensate yung sweldo ng mga tauhan kung meron na, kung yun ang inaaral mo. Doon ka muna mag-i-start. So, pag meron ka na ng ganon, now's that the time to do mock-ups. Pagkain na negosyo, magluto ka na muna. Mag-testing ka. Kasama sa gastos yun. Magbebenta ka muna or kaya pamimigay mo muna, papatikin mo muna. Part pa rin ng research yun. So, pag nagawa mo na yung mga bagay na yun, nagkaroon ka na ngayon ng specific data sa negosyo mo. You have the numbers, you have the actual price, you have the operational expenses. Now, you can run the business well. Kahit anong business, dapat talaga alam mo. Yes. Ang hirap nang hindi mo alam yung ginagawa mo. Ako, sobrang dami kong failure. Until now, I can say na successful ako. I still consider myself as a failure. Kasi hindi ko pa nakukuha yung mga gusto ko eh. Ibig sabihin, ang basihan mo ng success, hindi lang basta sa pera. Hindi lang. Success for me, parehas tayo. Number one, fulfillment. Kasi marami, mayaman, pero walang fulfillment. Empty ang puso nila. Secondly, syempre, mayaman ka nga, dapat financially free ka rin. So, kasama yun. Part yun ng success. Third is time freedom. You have the privilege to do whatever you want in life kasi you have all the time in the world. Yes. Na hindi ka pressured. Oo. Yun yung actually ginagawa ko. Kasi maraming mayaman, pressured din. Oo. Stress. Talaga nagtatrabaho pa rin. Yes. Talaga, So, hindi yun yung success para sa'yo. Hindi ko naman sinabi gusto ko maging sobrang yaman. Kasi iba talaga sa office pa rin kahit sobrang laki na ng company nila. Kaya nasabi mo na hindi ka pa successful kasi hindi Hindi pa... pa na, pag tumigil ako ng kilos sa isang araw, malaking mawawala sa akin. Tsaka isa pa, pag may nahingi ng tulong sa akin, bumubunot ako, nasasaktan pa yung bulsa ko na. Hindi pa sobra. Nasa puso na lang talaga magbigay kasi galing nga tayo doon, naintindihan ko, nagbibigay pa rin ako. Ang maganda kasi sa'yo, nature mo yung pagiging matulungin. Hindi kailangan ituro sa'yo, hindi kailangan i-educate ka doon. Nature mo yun. Alam mo ngayon ko lang sasabihin, kasi noong time ko noon, sobrang napagkaitan ako ng lahat. Ito yung panahon na durog ka. Wala ka talaga. Kahit yung mga bisyo ko, addict, tapos lahat wala. Parang isang tao lang, talagang pinatira ako sa bahay nila. Correct. Doon ako natutulog, binibigyan ako ng baon ng mami nila. May kumali nga sa'yo. Oo, yung best friend namin nila, Rudy rin. Si Rudy Lai ko kasama, yung isa pa namin, si Ernest, yon kasi yung best friend ko. Katabi ko sa kama yun. Sa aming magtutropa, siya yung pinakamaayos dati, nabibigay lahat. Spoiled sa nanay, spoiled sa daddy, ganun. May kaya pamilya, may sasakyan. Kaya doon mo masasabi na bilog ang buhay. Kasi ina-expect namin pagdating ng panahon, lahat kami magiging successful. Pero nakatulong sa itong si Ernest, no? Actually, isa rin siya sa point kung bakit din ako umangat. Dahil? Doon nag-away kami. Yung sa pinagtalunan namin yun, doon kami nag-part ng ways. Basta magulo siya. Tapos I decided to go far from doon sa bayan ko. Nagsarili ako mag-isa. And then started doon na. Nung mag-isa na lang ako, Yun na. doon na. Actually, yung nangyari sa buhay mo, boss, I can relate to that. Kasi ako rin, tinalikuran din ako ng maraming tao eh. Pero you know, the lesson is, it remains to be the lesson eh. Diba? Kumbaga, yung mga nakuha mo doon, talagang natutunan mo na sa buhay mo. Ngayon, kaya nga importante yung experience din eh. Because hindi mo na uulitin yung ganong klaseng ginawa mo dati. Dito sa present mo, dito sa buhay mo ngayon. Ang nangyari siguro sa'yo, if I may add to that, is niredirect ka ng buhay. Kumbaga, pinatawid ka ng buhay, pero niredirect ka rin niya na, hoy, ikaw, Boss Toyo, dito ka talaga para dito. Yeah, naniniwala ako nun. Before yung sisabi ko sa'yo na maraming, pag nahingi ka ng tulong, talagang wala. Pinagdamutan ako lahat ng tao. Never ako nakapag-drive ng sasakyan na manghiram ako sa kaibigan ko. Hindi ako pinagkakatiwala. Kaya nag-drive ako ng sasakyan, sarili ko na. Ay, gano'n? Kahit sa bahay namin si daddy ko, may sasakyan kami dati ng bata, hindi nila ako tinuwag. Sa gamit, ganun din. Sa pera, ganun din. Sa kamag-anak, ganun din. Sobrang pinagdamutan ako nung kabataan ko. Pero kasi, in a way, kaya siguro nila ako pinagdadamutan kasi tratado rin ako eh. Yun siguro yung way na hindi ko naintindihan dahil. Kasi may mali ka rin sa buhay. May mali rin talaga ako sa buhay. Yun talaga yun eh. Yung karamihan ng tao, ang nakikita lang natin kasi is yung perspective natin as tayo, as the first person, nakikita natin yung ginagawa sa atin ng ibang tao. Pero nakakalimutan natin lagi mag-reflect. Ano ba ang ginawa ko? Bakit naging ganito yung
treatment nila sa akin. Because I had that same experience. Na naalala ko dati, yung mga kapatid ko pinag-aral ng driving school. Tapos nung pwede na ako mag-aral ng driving school, hindi ako pinag-aral ng driving school. Tapos ang nangyari, nag-aral ako mag-drive. Wala nagtuturo sa akin. You know what I did? Tinakas ko yung sasakyan ng pinsan ko. Binangga ko. Sa Araneta, halos hati yung sasakyan ko. Kasi di ako marunong magmaneho, tinakas ko lang eh. Ang malupit nun, dahil sa sobrang gustong-gusto ko magkakotse, binili ko yung sasakyan na yun. Nang wala akong pera, pero nagawan ko ng paraan. Nagbenta ako ng maraming food supplement nung panahon na yun. At nabenta ko siya. Whatever it takes, di ako natutuloy, di ako kakain. In 15 days, nabayaran ko yung sasakyan na yun. Pag nilagay ka dun sa pressure, dun lalabas yung talent mo eh. Parang nangyari sa'yo. Pressured ka kasi. Naghirap lang naman talaga ako nung nagloko na ako. Umalis ako sa kanila. Nasabi ko na sa'yo na pinagdamot ng feeling ko, yun yung talaga naramdaman ko. Pero nung tumanda na ako, nung ko na nalaman, kaya sila ganun, kasi ganun ako before. Kaya lagi ko pinagtatanggol, minsan may mga post, kilala nyo na lang yung kamag-anak pag mayaman na. Tinatanggap nyo na sa tao pag mayaman na. Never ako nagtanim masama ng loob sa mga kamag-anak ko. Kasi paano naman nila ako gugustuhin? Eh nung time niyo, puta, adik ako. Pasaway ako lahat kung ano pinagagawa ko doon. Sino makakagusto sa isang toyo doon? So, na-realize ko siya, latter part na. Yes. Pero tumanim siya sa sarili ko, damdamin ko, sa utak ko na napagdamutan ako, napagsahan ako, parang napunta ko sa isang sulok sila lahat. Correct. Kasi damdamin ko na lang yun. Pero, nung na-realize ko na siya, kasi kasalanan ko. Kasi ang dami mong ginawa sa buhay mo na hindi ikinisaya ng mga tao. Sobra! Sa'yo, eh. Sobra. Oo, di ba? Na sa katotohanan nga niyan, bukod sa hindi nila ikinasaya, muntikan pa nga nila itong ikapahamak eh. Talaga, lagi. Diba? Pero, akala natin, hindi, kawawa ako eh. Hindi, biktima ako ng buhay eh. Hindi kasi ganito ako. Hindi, gago ka lang kasi. Yun talaga yun. Yun yung totoo nun. Meron naman talagang mga pamilya na ganun, masasamang ugali. Pero sa pamilya ko, hindi sila ganun. Okay ako sa kanila. Correct. Pero baka kung mabait ako nun, baka hindi ako yung toyo ngayon. Kaya okay din lang. Ang biggest regret ko lang, hindi ko talaga natapos yung pag-aaral. Sobrang baba lang ng nakuha ko. Ikaw tatanungin ko, boss, diploma o diskarte? Both. Pero diploma ako, kailangan may diploma ka. Hindi ako naniniwala sa nagsasabing diskarte, mas okay. Natsambahan ka lang na diskarte mo, nagpayaman sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mo sasabihin sa akin yan kung pinag-aaral mo anak mo. Sa lahat na nagsasabi ng diskarte, huwag mo pag-aralin anak mo. Talagang diskarte lang. Tama. Pinag-aaral mo pa. Correct. Huwag mo na pag-aralin. Kung di mo pa kailangan diploma, nagkasayang lang pala ng oras dyan eh. Iba yun. Pag meron tanong diploma, tsaka street knowledge, putangin namin. Perfect yun. Ang dami kong di alam sa mga nakatapos na alam nila. Eh kung alam ko, hindi na ako mag-hire sa una pa lang. At hindi mo rin ako maluloko kasi alam ko yun. Correct. Maraming gano'n eh na pag-aaralan sa school na hindi na alam. So, nag-hire ka nga ng gano'n eh. Kasi nga, as a professional, kaya ka nag-hire ng professional kasi nakapagtapos sila. Ikaw hindi. Sa akin yun ha. Ito pa, isa sa mga compelling na mga Debates. trending debates. Oo. Ikaw ba, pag pipili ka ba ng karerelasyonin mo, mas okay ba na may pera o mas okay na simple lang o wala? Siyempre, mas okay yung may pera. Correct. Pero kasi ang gulo ng tanong mo eh. Ano bang kakibat nung may pera sa walang pera? Kung yung babae ba, ano ba siya? Basta importante Hindi, kasi yan. yun yung nag-trending ni ano eh. Na, Parang maghahanap ka kung ba? magjojowa ka, yung may pera na. Yung hanapin mo, yung parang pag walang pera siya, hindi mo talaga jojowain. Bakit ganun? Pero ginagawa ko yung dati. Kasi Jojowa wala ka may akong pera eh. pera. Hinahabol ko talaga yon. Kasi hindi ka pwedeng mas mayaman ng babae sa'yo. Hindi pwedeng yung babae yung may pera sa'yo. Kasi utang na gagawin kang alilan yan. Pag wala kang pera, hindi echa pera Alipin sa gigilid ang kaya ahapon ako mo lagi dyan. sinasabi sa asawa ko, tandaan mo, ako ang lalaki dito. Respeto mo ako bilang lalaki, bilang family man, bilang tagapag-provide. Kahit nagpo-provide din siya ng sarili niya, ako pa rin yung lalaki sa relasyon natin. Respect mo yung decision ko. Pagtatanong ako sa'yo, if hindi tayo nagkasundo, respect pa rin yung decision ko as a man. Correct. So, iba kasi yun eh. So, bilang lalaki talaga doon, lagi kami nagtatalo. Kasi magaling din naman si misis ko eh. Correct. Pero pag sinabi ko na, etong decision ko, gusto ko ako na masusunod. Kumbaga, ang take mo dun sa lalaki, dapat ikaw. Any ako, any. Oo. Basta Sa gusto ko babae yung naman, kung pipili siya. piliin niya na talaga yung may pera para sa akin. Kung dalawang manliligaw, isang may pera pero hindi mo gusto, yung isa walang pera pero gusto mo, okay lang yun. Depende kasi talaga sa sitwasyon eh. Pero ikaw tanong ko, nung pinili ka ba ni Joy, may pera ka? Pares kami online seller. Pares kayo nag-uumpisa sa buhay. Struggling, pares Yun. kami. So, ibig sabihin, okay lang na walang pera yung pipiliin Oo. ng lalaki basta't may pangarap sa buhay. At porsigido. Magandang may pera, bonus yun. Pero wag siya gawing requirements. Ayun. Sundin mo lang yung puso mo, yung gusto mo. Oo. Pero yung pera, it's a bonus. Gaano kahalaga ang pera sa isang tao? Para sa akin, mukha akong pera.
meron bang magagawa sa mundo na hindi involved ng pera? Sige, bigyan mo ako example. Mukha rin akong pera, mali yung tinatanong mong tao. Di ba? Hindi, totoo lang. Kunyari, may gusto kang pasayahin. Sabihin mo lang, kakantahan mo, hindi rin gusto sa May gastos eh. Oo, laging may pera. Imposible na tumakbo yung buhay ng isang tao na walang pera. Yeah. Kahit nga minsan sapat lang, magkakaroon pa rin ng problema eh. Lagi ako nagpo-post na, di ba? Yung mga nakarang araw, masarap umuwi ngayon sa bahay. Kasi pag uwi ko ng bahay, maayos yung bahay ko. Nakikita ko yung mga pinamili ko. Hindi ko po problemahin yung kakainin ko bukas. Kahit sa susunod na buwan pa, hindi ko na po problemahin. Hindi ko po problemahin yung mga allowance ng anak ko. Kaya saya umuwi na ng bahay. Kasi may pera eh. Pero pag wala kang pera, putang ina, ayaw mo na umuwi. Kasi pag uwi mo, puro problema na. Sabi sa'yo ng asawa mo, Labs, wala na tayong pang-grocery. Di ba, mahal naman kita eh. Tangina. Di ba? So, yun lang. So, sana, huwag niyo masamayin yung mga sinasabi na. Opinion ko to, opinion ni RDR to. Hindi ako nagmamagaling. Matulad niyo pa ako sa iba, pero sa tingin ko naman, hindi niyo naman ako mababash. Kilala niyo naman ako bilang si Toyo. Actually, sa akin, okay yung mukha kang pera eh. Napakasimple lang eh. Dito sa mundong ibabaw, create ang pera para kanino? Para sa atin din. Para sa tao. So, ibig sabihin, kung para pala sa tao yung pera na yun, ang tanong, bakit wala ka? So, it reflects to what you are actually doing right now. So, maaaring kulang ka sa sapat na edukasyon, kaya hindi ka marunong kumita ng pera. Kulang ka sa oportunidad, kaya hindi ka kumita ng pera. Pero the moment na napapanood mo tong video na to, isa ito dapat magsilbing inspirasyon sa'yo na po pwede kang pumera. Na kaya na lahat ng tao. Kasi may yumaman na magsasaka. May yumaman na... Sa lahat ng aspeto, basura! May yumaman sa basura. Asamin mong yumaman dahil yun ang para sa'yo. Yun lang talaga. Ako, di ba sabi ko nga talaga, nag-0-0 talaga ako. Kahit itong mga nakarang, nakapag 0-0 ako. Pero hindi ako tumitigil. Bounce back agad. Tira lang ng tira, Tira lang ng tira eh. Hanggang marating mo yung jackpot. Yes. Wala pa tayo sa jackpot eh. Correct. So mga boss, thank you so much and God bless you all.